Hello, Pisces. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Love reading tayo. Happy Valentine's month para sa sign ng Pisces. Okay. Kunin nyo lang po kung ano yung naka-resonate kayo. Tapon nyo hindi. Kung hindi naka-resonate, okay lang yan. Maaaring ang reading sa susunod na buwan ang siya makakarelate tayo. Pero sa ngayon, may mga mensahe naman na tatagos sa bawat card. Kung wala, okay lang yan. Subscribe lamang po kayo para maabutan nyo yung susunod na reading. Pero kung wala pa din, marami naman tarot readers, so that's fine. Uy, ayan. Ang core energy mo. Ooh, Pisces. This is very nice. Sun card, positive. Positive. Lahat ng maisip mong positive. I don't know kung para sa'yo, tingin mo, gusto mo na magka-baby, magkaka-baby ka na. Gusto mo na ikasal, ikakasal ka na. Gusto mo na magka-jowa, magkaka-jowa ka na. Pero I feel like, applicable to sa mga Pisces na parang in a relationship na and parang everything is well for the longest time. So, magtutuloy-tuloy ang swerte. And magkakaroon, kung minamalas naman, magkakaroon na, makikita nyo na yung light at the end of the tunnel. O kaya naman magkakaroon ng mga positibong pagbabago sa inyong buhay. Pag ang sun, ito ay source of life. Ito ay parang magkakaroon ng magbubunga ang, let's say, matagal ng effort. Kung nagka-counseling, magbubunga ito ng positibo. The sun is the most positive card in the reading. Kung ikaw naman ay single, pwedeng parang magkakaroon na ng fruition ng iyong self-love or healing the inner child journey. So, mahihil mo na siya. Mahihil mo na siya and para magiging open ka na to new experiences. Something delightful, something joyful, or something is positive nga is about to come. And this is the best core energy to see para sa Pisces na sobrang galante pagdating sa pagmamahal o pagbibigay ng pagmamahal, pagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao. So, congrats. Yan ang iyong core energy. Tatabi muna natin. Tingnan niyo siya. O, unicorn. Pwede din naman na interpret natin yan na something rare is coming. Kung noon ay parang feeling mo for the longest time na pag-iiwanan ka. So, ngayon makikita mo na yung tao na deserve mo talaga. Mamimit mo na yung soulmate mo. So, something na incredible is about to come. Or is coming or is happening na. Positive yan. Dali, nahulog yung card nyo. Positive to see sa Pisces na yun nga, grabe magmahal. Oh, what is it that you need to let go of? O kaya you need to close a chapter? Kung ikaw ay struggling with your relationship and you need to, parang nagko-contemplate ka na makipag-break, kapag natapos na yon o nag-turn na ng leaf na new chapter, doon papasok itong positive ano na yan. Parang kumbaga tuloy-tuloy ang swerte. Tuloy-tuloy ang swerte once na ma-let go mo na yung bagay, tao o sitwasyon na hindi na nakatutulong para sa'yo. King of Cups, ikaw to. Pisces. I don't know, siguro yung iba sa inyo masyadong pinned down o kaya parang pinahihirapan ng love situation. Pinahihirapan ng ibang tao kasi parang out of whack na yung emotions mo. Parang ano ba 'tong nangyayari? Parang hindi ko naman deserve 'to, nalulungkot, ganyan, pwedeng depressed or you are in the right not in the right frame of mind o kaya right disposition pagdating sa love situation. Pwedeng lungkot na lungkot, o pwede din namang hindi ka makapagtimpi, hindi mo makontrol ang iyong emosyon, at banas na banas ka talaga doon sa, ewan ko, ex mo, o kaya doon sa hihiwalayan mong tao, and hindi na nakakatuwa, hindi ka na natutuwa doon sa sitwasyon, and I want to be out, I want to leave the situation behind, I want to be, ayoko na, suko na ako, parang ganun.
Yan ang King of Cups. King of Cups energy. Kumbaga, nauubos na ang pasensya. Nanggigigil, naiinis. Wala na sa tamang ano. Parang, ewan ko, natatrayan mo na yung partner mo. Pwedeng ganun eh. Naiinis, nanggigigil. Nauubos ang pasensya. Yan, King of Cups. Para magla-lash out ka, konting kibot lang, parang magagalit na. So, maaaring dala yun ng, yung iba sa inyo, pwede kasing iniwan, niloko. So, dala yun ng parang ginawa ako ang lahat ng galit. Kumbaga, ginawa akong lahat. Tapos, ganyan lang ang gagawin mo sa akin. Pero, nagsistay ka pa rin. Nagsistay ka pa rin dun sa relationship mo. Getting out of a situation that no longer serves you. Knowing na it's time to go, or knowing na what is parang nurturing yourself, o kaya parang having that recognition na this is what I deserve. Knowing what is right for you, or may acknowledgement na this is what's right for me. Ito na yung kailangan kong i-work out siguro. Nine of Swords. Ano ba in-overthink mo, Pisces? Alam mo, with all these cards, I feel like si Pisces ay nasa sitwasyon pa ngayon na hindi pa maganda, o kaya hindi siya natutuwa, hindi ito in-expect niya, hindi niya maalisan ang relationship na hindi naman healthy para sa kanya, or hindi yung kung ano yung desire ng puso niya, hindi niya fully magawa for some reason. I don't know. Kung desire mo ay magstay sa relationship, hindi mo naman magawa na um, baguhin yung partner mo kasi hindi mo naman siya mababago eh, or hindi din naman siya nagbabago. Kung ang desire ng puso mo ay umalis na, hindi din kaya ng kalooban mo na layasan siya. Kung ang desire ng puso mo ay maging compassionate, magpasensya pa, parang hindi mo na kaya kasi lagi na lang ikaw yung nagpapasensya. Lagi na lang ikaw yung nag-umiibig ng bonggang-bongga at hindi ito na i-return in a way na deserve mo. So, Nine of Swords yan, overthinking, pwede ding analysis paralysis, ano ba gagawin ko, saan ako magsisimula, um, ano ang, um, ano ba yung dapat kong ayusin, ano bang problema sa akin. Yan. Yan ang energy na yan. Pero ang Eight of Pentacles, huwag mo kakalimutan ng Eight of Pentacles, Pisces, kasi ano yan, parang yung napapatunan ka na ng should I stay or should I go, pero alam mo sa sarili mo na you should go. You have to nurture that, parang alam mo yun, tingnan mo, nagdo-drawing siya ng butterfly. Dinodrawing niya yung parang pink dun sa butterfly. She is envisioning something for the butterfly bago niya ito pakawalan. I don't know kung kino-contemplate mo kung paano, parang huling, alam mo yung kantang Before I Let You Go, I want to say I love you. Parang ganon. King of Wands, I don't know kung ito yung karelasyon mo. Somebody who is very charming, pero very, din siya, for the lack of a better term, demanding. Kung hindi man controlling, manipulative. Pero nagsusubscribe ka doon, handa ka magpaalipin sa taong ito. Ganon mo siya kamahal. So, dahil handa ka magpaalipin, parang pwedeng yung mga kaibigan mo sinasabi na ang syunga-syunga mo, pero para sa'yo, it doesn't matter kasi mahal ko yung taong to. So, pero, huwag mo kakalimutan yung Nine of Swords. Yung Nine of Swords na yan, parang overthinking, parang, ano bang gagawin ko? Ganon. Pwedeng hindi na makatulog, hindi mo alam kung paano magsisimula. Yung iba naman sa inyo, pwedeng kayo yung sorry Pisces, pero pwedeng kayo yung may problema at ang inyong partner ay very grounded and stable. Or, pwede din naman na, kumbaga siya yung rock or foundation of the relationship. Pero pwede din naman, naalala mo yung sun kanina, if you're leaving a situation behind and you are, para makikita mo na yung joy and delightful padating na, yung joy and delightful na yun ay mahanap mo yung katapat mo.
siya ang talagang makaiintindi sa'yo, at siya talaga ang parang stable force mo in your life, and something na would help you para masara na yung chapter na hindi kaiga-igaya sa buhay mo. And then Page of Wands here, the Page of Wands is something na parang may gusto kang simulan, atat na simulan, pero hindi mo siya magawang gawa ng aksyon. I don't know kung dahil nalulugmok ka sa sitwasyon, sa love situation na parang ano bang gagawin ko? Pero at the same time, ikaw din naman ay parang feeling mo kulang ka ng resources, o kulang ka ng support, o kulang ka ng tamang mindset para mabuhay yung fire within you. Iba naman sa inyo, pwedeng super depressed, at syempre, kapag may pinagdadaanan na gano'n, hindi mo alam kung paano magsisimula, o hindi mo alam kung paano mag-take ng action. Hindi mo alam kung anong um, kailangan mong aksyonan, o hindi mo alam kung anong kinakailangan mong ayusin in your life. Gusto mo lang umupo and do nothing. Gusto mo lang matulog, ganun. There is a saving grace. May saving grace na around you, or papunta sa'yo, o pwedeng nanay nga to actually. Yung iba sa inyo pwedeng depressed, tapos ang nag-aalaga talaga at nakakaintindi, at parang yung guiding light nyo ay yung parents nyo. Taurus, Virgo, Capricorn. Pero pwede din naman na friend yan. Kasi kung ikaw yung king, queen siya, opposite gender, na very stable. So, kung ikaw man ay nalulugmok ngayon, di mo alam kung anong gagawin, hanapin mo yung taong yan sa buhay mo. Yung earth sign na yan. Stable siya. If not, financially stable, very, siya, dependable. Hindi halata na, para silang chill lang, pero maaasahan mo sila. Hindi sila pakialamera, pero pag humingi ka ng tulong, tutulungan ka nila. Medyo na ano bang dun, tamang word na gayuma. No offense, pero sobrang smooth talker, or magaling magsalita, or charming talaga. Parang cute, parang love na love ka dun sa tao na yan. Yung King of Wands. Sobrang charming kung hindi creative. Hindi ka pa makakilos sa ngayon kasi parang you are under the spell of that person. Hindi naman sa sinasabi ko na kanya, ginayuma kanya. Kasi syempre, there's that attraction naman. Pero, it makes it hard for you to live ng ganun-ganun na lang. Kahit alam mo sa sarili mo na I have to um, humanap ng katapat ko, hindi mo siya magawa kasi you're under the spell of this person. And hindi mo siya basta-basta maiiwan. Meron kang gustong gawin, pero hindi, may blocker eh. Kung ano man itong kailangan mo nang i-pursue, at alam mo sa sarili mo kailangan mo nang i-pursue, kailangan mo nang isarado yung chapter. Kung dati ay masyado kang mapagbigay, alam mo na now is the time for you to, parang ako naman. Pero hindi mo pa siya totally magawa kahit gusto mong gawin. Kasi parang stuck ka pa doon, kakaisip kung aalis ba? Aalis ba ako o magsistay ako? Do I have this vision of myself o vision of my partner? Future ko ba o future niya ang bibuild ko? Parang yung future niya yung binibuild ko. Pero bakit nandito ako? So, parang, ano na ang gagawin ko? Pero kung gusto mo rin lang maging poetic, yun nga, dumating sa point na kailangan mo na nga siya, nag-decide ka na, i-let go mo siya. Yun nga, before I let you go, I want to say I love you. Very, very, romantic. Hopeless romantic. Siguro, karamihan sa inyo, hopeless romantic eh. Alam mo yun. Oh, meron ba mag-aaral sa inyo, magtatapos, magsisimula ng bagong project, magsisimula ng ayaw ko, bagong negosyo. Pwedeng pinapaaral mo 'yan. Oh, may kinalaman yata sa pera ang iyong pag-overthink.
hindi ka makaalis sa sitwasyon kasi it has something to do with money. Pwedeng may utang siya sa'yo, pwedeng tied siya sa'yo kasi di mo alam kung paano babayaran yung di mo alam kung paano niya babayaran yung utang sa'yo. O kaya hindi ka naman makakilos kasi alam mo na um, kailangan niya munang kailangan niyo munang tapusin yung pag-aaral. Halimbawa, ito, hindi mo masimulan, hindi mo ma-turn yung leaf ng new chapter o kaya hindi mo matanggap pa yung bagong chapter in your life kasi pwedeng nagpapaaral ka pa. Pwedeng may hopes and dreams, may binild kayong hopes and dreams na alam mo naman na siya lang yung makikinabang pero hindi mo siya magawang alisan kasi pangarap is pangarap and you really want to be part of other people's success. Ganun ka kabait. Pero something is not yet parang nakahinto pa sa ngayon. Pwede kasi na you are overgiving and yun nga, may kinalaman sa pera yung pag-overthink mo ng paano susolusyonan or gagawin. Siguro kung tatanungin ka din, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo din alam kung paano sisimulan. Hindi mo rin alam kung may capacity ka. And pwede din naman na stress ka na kakaisip when it comes to love situation. Pero pinakamalakas dito so far, itong Queen of Pentacles. Emotionally grounded, financially stable, alam niya how to um, address any issue when it comes to the home life, when it comes to the household. Maasahan siyang tao. Kung hindi ikaw yan, you hold it together. Kung hindi ikaw yan, ibang tao yan sa paligid mo. Pwede din kasing ikaw yan, tas meron kang friend na ganyan din. So, yun ang sandalan mo. Hanapin mo yung tao na yun to help you guide your parang emotional wreck. Guide your emotions na parang hindi nasa magandang kalagayan sa ngayon. Kasi, yung tao na yan, yung Queen of Pentacles na yan, Taurus, Virgo, Capricorn, not necessarily those signs, pero whoever that stable force in your life is, siya ang parang nasa kanya ang sagot. Siya ang makakatulong sa'yo, especially if you feel so down, or you feel like parang hindi mo ma-control yung emotions mo, galit ka, buwisit ka, nafo-frustrate ka. Pag gusto mong ibato na lang yung mesa, yung mga sitwasyon na ganon, find this person. Or, kung hindi ito ibang tao, kung ikaw nga to, reconnect ka dun sa sarili mo na yun na very, very stable force, na very, very grounded individual. No, you know who you are and you stick to who you are as a person. Stick to your higher self. Ganon. Kuha tayo ng, saan na ba yung ano ko? Ito. Kuha tayo ng oracle. Mensahe sa'yo. Uy, bilis ah. You have that choice. You have that choice kung anong pipiliin mo. Kung, tingnan mo may nag-chess, passivity. Passivity to. May nag-chess sa harapan niya, nanonood siya. Pero kung titingnan mo mabuti, part siya nung chess piece. So, would you be embroiled or involved in the fight? Or you would just watch from the sidelines, be calm and collected, and tingnan mo how things go. So, maybe, it's your choice or pwedeng the universe is inviting you to take a look at the battle that is happening around you. Choose your battles wisely. And if you would want to get involved, make sure it is for the highest good of all. So, you have that choice na itumba na lang lahat yan, tumayo na lang, kunin mo yung skirt mo, parang wait lang, I'm gonna go, bala kayo dyan, mag-away kayo dyan. Pero you have also a choice na parang mag-mediate o kaya naman mag-make ng move. You have to make that move para meron ng once and for all winner and merong loser, black and white, ganon. So it's the choice is yours. You can be passive but at the same time you have the power to take action now. So kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi ka na makatulog, at binubudol ka pa rin yan, meron ka kasing kailangang isaradong chapter. And kung hindi mo alam kung paano sisimulan yon, you have to um, think about yung foundation or to reconnect with that person who is very grounded para matulungan ka to make a decision. Kasi something you are in limbo or something has to be moving. Something has to be addressed. And maybe it has something to do with money. Hanggat na wala kang kinikilos, gagalaw, maubos ang pera mo. Pwedeng ganon.
habang hindi mo makontrol yung emosyon mo, hindi ka maka-move on sa next chapter na deserve mo naman, next chapter in your life. So, yun. So, iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat sa pagbisita and sana makita ko kayo ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Bye!